yung mag-change over kayo ng leadership, tapos pababayaan nyo, and then you will expect so much, masyadong antas ng demand ninyo, o ganyan, maya-maya nagrarally na kayo, gusto nyo palitan, na naman, wala eh. Kaya dapat ang style dyan, identify the problem, and then let's do it as a country, as a people, whole of nation approach. Kuwela yung whole of nation approach eh. Yung 50 years na CPP, NP, NDF, natalo. O konti na lang sila ngayon. Whole of nation approach, NTF, LCAC. Why not an NTF against corruption? National Task Force, tayong lahat. Tayo. Kahit sino may experience ka ng corruption, tawag mo. Diba? We'll make that available. Gawin lang natin. Make that available. The moment na ikaw lumabas ang pangalan mo, look, hanapin mo. Tsaka mo ngayon i-overhaul. Overhaul. Pwede yung top overhaul lang. Bibigay din. Yung ginagawa natin eh. Panay tayo ban-aid solution eh. Kaya nga identify the problem. Now, sinabi ko na sa inyo kung anong problema. Yung iba, sinasabi, meron pang ganitong problema, meron pang ganon. Sinasabi ko, simptomas lang yun ang problema. Ang talagang problema natin is corruption at yung attitude. At isa pang malalim na problema, yung pagsasawalang bahala ng Pilipino na sinabi na nga ni Jose Rizal yun doon sa kanyang Noli Me Tangere na nagpapawalang bahala ang mga Pilipino kaya nasakop tayo ng ganong katagal na Kastila. Tatanga-tanga tayo eh. At yung iba, palimping pa. Nagpaka-Kastila pa, nagpabuntis pa, yung mga ganun ba. So, ganun din ang mangyayari sa atin. Kaya kailangan mahalin natin nadinig ko na naman yun, mahalin na natin ang Pilipinas. Starting ng kunyari, 20 years old ka, at the age of 40, after 20 years, ibabalik sa iyo yung total, hopefully, maibalik, or in part, maibalik sa iyo. Yung pera na binigay mo sa taong bayan para nag-force savings ka lang. Kaya kunyari, example, sumusweldo ka ng 30,000, 30% is yung tax mo. Kunyari, estimate, 10,000, 120,000 a year. Tama? Tama. 150,000 kasamin, 130,000 a year. No? Kasi may 13th month eh. Tapos nun, from there, times 20 years. Lagay ng 100 times 20, 2 million. So at the age of 40 dapat yung Estado, kung kayang pag-aralan yan, ako gusto kong pag-aralan yun eh. Sundan yung numero. Baka kaya. No? Kung di kaya, di yung kalahati. Kasi yung kalahati, naging benefit mo. Pwede naman yun, technicality eh. Basta may babalik sa'yo. Bakit? Because that will, kumbaga may parameter na nagpahiram ka lang ng pera in way of taxes sa gobyerno. Tama. Na dapat ang gamit ng gobyerno matino. Audited lahat. No? Tapos at the age of 40, 20 years thereafter, na 20 years ng paying ng taxes, babalik sa'yo. Kunyari, at that time, nakabayad ka ng 2 million. Wala din tignan. Hindi ka na ng 2 million. Sa buong buhay mo, hindi ka makahawak ng 2 million. Kaya nga, yun nga eh. Bayad ka ng bayad ng gobyerno, pataba mo yung mga senator, congressman, lahat sila nakikinabang mga hinayupak na yan, nakakabiyahin presidente kung saan-saan, nintik na mga party-party nila. May mga bulaklak pa sa railing ng putragis na aeroplano. Presidential fund, intelligence fund, discretionary fund, lahat auditable with resibo. Walang pondo ng taong bayan ang lalabas at ipapagamit natin kung kanino man. Walang pondo to the single centavo ang hindi babalik na resibo ang audit ba. Transparent and yung accountability nandoon. Kasi kung hindi, papatayin ka talaga, kakatayin ka. Kaya mag-ingat kayo kung sino yung gusto mag-government official. Bakit ko gustong magkaroon, pati yung discretionary na yan, confidential fund, at saka yung mga intel fund, ma-audit ng tamang auditor na may tamang security level na basta sinabi nitong auditor, pagka siya, nabayaran nitong mga tarantado rito at nabayaran, pati siya, patay siya. Kasi nga may death penalty tayo na i-impose. So, that will correct everything eh.
yung death penalty na yon will correct all the levels of corruption in government, in all agencies. Para Oliver Lucas will always support you, sir. Maraming salamat, Oliver. DIY KKB, oy, travel vlog in the Philippines. Oy, thank you, DIY KKB. Announcement, interview na ko nito ni DIY KKB. So, i-support niyo yung channel niya, no? DIY KKB. So, thank you. Ingat lagi. Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ngayon po ay segment number 5 na po. Ito po ay galing dun sa 5.5 hours na interview ko kay Sir Dado. So dito, matutunghayan nyo sa segment number 5 yung mga people's declarations ni Sir Dado. Paliliwanag niya dito in a brief lang kasi hindi naman niya po pwedeng isiwalat yung buong people's declaration na kanyang ginawa patungkol din sa ating gaganaping freedom of expression, freedom of speech sa June 12 na darating. So dito, yung people's declaration niya, i-brief explanation niya or isa-summarize niya yung buong konteksto ng kanyang people's declaration. So tunghayan po natin guys, maganda po itong kanyang ipinahayag na to sa people's declaration. So simulan na po natin at bago po ako magsapol ay maraming salamat po muna sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel DIY KKB Informative. Maraming salamat po. Sa ibuturan ng aking puso, ako'y lubos nagpapasalamat po sa inyong lahat. Aking viewers at aking mga subscriber. Thank you po. So, simulan na po natin ang ipahayag ng ating magiting na si Captain General Clemente Enrique ng Scout Rangers. Brilliant mind, brilliant ideas. Ito ang problema, suriin, at ito ang posibleng solusyon, banggain dahil may solusyon na po yan. So, simulan po natin. So, go ahead, Sir Dado, for the explanation of the People's Declaration on June 12. Mga May 15, panoorin nyo na kami ni Luke Soliven, ang DIY KKB, because isa sa kanya ako ipapasa. Araw-araw, mag-ano ko ng declaration. And then, walang pigil yon. I-test to. Iba-vlog yun, pick upin nyo, mag-declare kayo. But anyway, yung June 12, yun yung generic. Pagka sa gamot, yun yung gamot para sa patayin yung ugat. No? Tatawag ako ng whole of nation approach against corruption. Yung corruption ng ugat ng lahat. Yung pagnanakaw na yan. Kasi pagka tinanggal mo yung corruption, anong rason ng politikong nakawan tayo? Anong rason ng mga putragis na mga laglagbala na yan? Yung mga, kung tayo, through social media, ilalabas natin yun ang gusto kong makita. Na profile picture ninyo, Facebook post ninyo, mga reel ninyo, 1 second, mga shorts ninyo sa YouTube, mga content ninyo, mga email ninyo, mga whatever, pictures ninyo, make it na 1 whole day. And then, yung mga susunod na araw, another series na yan mapupuno yung SOCMED ng panay, natin, yung boses natin. That is empowering the Filipino people. Hindi military. Ang Armed Forces tsaka PNP nanonood at they will support kung ano yung nakakarami. Tayo yun. Pakita lang natin. Oy, BBM, makita nila.
para hindi ko makalimutan, nag-cross sa mind ko. Ayoko kasi, kita nyo, nagkakaroon na idea yung kabila. Nasabi ko, idea. ayusin na rin natin yung government natin. Why not make a federal state of Luzon, Visayas, Mindanao for a start? Luzon, Visayas, Mindanao. 3 federal state. Bala siya na mag-federal state siya, yung pera nang gagaling doon, di ba? Siya ngayon na magre-remit ng percentage o 20% lang sa national. Lahat nandun. So, bala siyang akayin lahat ng mga probinsyang naiiwan, laging behind. Tulungan sila. Ganon din sa Visayas, ganon din sa Luzon. So, 3 vice president. Ganon ba? Ewan ko kung vice president o kaya parliament na type na bala yung mga mag-iisip, no? Ang sa akin, bakit hindi natin ayusin? Pwede natin ayusin yon. Kasi nandyan na rin tayo eh. Board of Directors na. Kung bagas may nakitang mali yung Board of Directors. Tarantado yung mga nilagay natin opisyal eh. Malulugi yung kumpanya natin. Tayo yung mga investor. Mga yan, aalis sa kumpanya natin, nagpayaman, iiwanan tayo, pupunta pa sa ibang kumpanya. Di ba gago? Kaya ituwid natin. Sisantingin natin yung mga yan, we take over the company, ayusin natin yung kumpanya, tignan natin kung saan yung mali, meron tayong idea, and then we get the people na ilagay natin, na mapagkatiwalaan natin para ayusin ang Pilipinas. Yun ang tama. Pero kung tayo lalabas lang sa kalsada, magla-lunch lang tayo, and then magkaroon tayo ng meeting na, ayan na, sige na, yay! O, tapos na. Good luck. Mapapagod na tayo nun. Walang mangyari. Dapat may follow. Kaya nga, nasa sa inyo yan, taong bayan. Kaya nga, ayokong explain lahat kasi magkakaroon na idea at kakaban. Ngayon, kalaban ko na Amerika. Sinabi ko neutrality eh. Diba? Sinabi kong tatanggalin yung base. Sinabi kong tatanggalin yung mutual defense treaty. Kalaban na ako ng buong Amerika. Pwede kong payari ng Amerika, ng CIA. Sino ba yung taratadong Enrique na yan? Diba? Kasi nga, kakagustuhan ko explain sa inyo, naawa ako sa bansa natin, yan. So, anyway, malapit naman yung June, at tapos tatapusin ko yan, and then i-upload ko na yung sarili ko, and then, nasa anytime pwede siyang i-read. Kumbaga meron ng preview, di ba? For release na. Kasi may sinasabi nga doon sa resolution number 10, di ba? Whereas. Ang dami whereas. Sa'yo naman, narinig ko, provide. Bakit kaya yung kagaya nung People's Declaration mo na, yung pinagkakwentuhan natin na yung manok, itlog na itlog, bata pa, tapos, siyempre, kailangan merong reward pagtanda niya. Yung bang binabayad natin tax na po pwede bumalik sa atin na may asahan tayo. Parang SSS lang. Ganon. Kasama yun sa panaginip ko eh. Isa to sa part ng declaration. Ito, magkakalit na naman sa akin. Naitanong ko na confidential fund, intelligence fund, discretionary fund, lahat auditable with resibo. Walang pondo ng taong bayan ang lalabas at ipapagamit natin kung kanino man. Walang pondo to the single centavo ang hindi babalik na resibo ang audit ba. Transparent and yung accountability nandoon. Kasi kung hindi, papatayin ka talaga, kakatayin ka. Kaya mag-ingat kayo kung sino yung gustong mag-government official. Bakit ko gustong magkaroon, pati yung discretionary na yan, confidential fund, at saka yung mga intel fund, ma-audit ng tamang auditor na may tamang security level na basta sinabi nitong auditor, pagka siya, nabayaran nitong mga tarantado rito at nabayaran, pati siya, patay siya. Kasi nga may death penalty tayo na i-impose. So, that will correct everything Yung death penalty na yon will correct all the levels of corruption in government, in all agencies. Para walang like, share, subscribe, guys. Pera na yan na hindi ma-audit.
kinakain lahat ng pera ng taong bayan ma-audit. Kasi yung part ng panaginip ko is that starting ng kunyari 20 years old ka, at the age of 40, after 20 years, ibabalik sa iyo yung total, hopefully maibalik or in part maibalik sa iyo yung pera na binigay mo sa taong bayan para nag-force savings ka lang. Kaya kunyari example, sumusweldo ka ng 30,000, 30% is yung tax mo kunyari, around, ano lang estimate, 10,000, 120,000 a year, tama? Tama. 30, 150,000 kasamin, 130,000 a year, no? Kasi may 13th month tapos nun, from there, times 20 years. Lagay ng 100 times 20, 2 million. So at the age of 40, dapat yung estado, kung kayang pag-aralan yan, ako gusto kong pag-aralan yun Sulit yung numero. Baka kaya no? Kung di kaya, di yung kalahati, kasi yung kalahati, naging benefit mo. Pwede naman yun, technicality Basta may babalik sa'yo. Bakit? Because that will, kumbaga may parameter na nagpahiram ka lang ng pera in way of taxes sa gobyerno. Tama. Na dapat ang gamit ng gobyerno matino. Audited lahat. No? Tapos at the age of 40, 20 years thereafter, na 20 years ng paying ng taxes, babalik sa'yo. Kunyari, at that time, nakabayad ka ng 2 million. Kung nandintik na, hindi ka na ng 2 million, sa buong buhay mo, hindi ka makahawak ng 2 million. Kaya nga, yun nga Bayad ka ng bayad ng gobyerno, pataba mo yung mga senator, congressman, lahat sila nakikinabang mga hinayupak na yan, nakakabiyahing presidente kung saan-saan, nintik na mga party-party nila, may mga bulaklak pa sa railing ng putragis na aeroplano. Tapos ikaw, buong buhay mo, hindi ka makakahawak ng 2 million pesos. Yung pala, nakabayad ka ng 2 million. Buwan-buwan, nagbabayad ka ng 10,000. Animal yan, sa taxes. At di ba nakakainis? Kaya Diba nakakainis? Tapos sila, ang mga anak nila, nag-aaral sa abroad. Tapos ang mga kondo nila karami. Ang lupa nila karami. Bago makikita mo, anak ng toko. Mali. Kaya dapat, respeto talaga do sa board of directors. Just like in the private sector. Pag ikaw nakita ka ng board of directors, binastos mo, hindi mo lang i-greet mamalasing ka na sa corporate sa private sector. Dumaan sa yung board of directors, hindi mo ginit, good morning sir. Mamalasing ka sasabihin, matatandaan ka pa nga Tapos magiging issue sa kumpanya yon, tapos marerepriman ka, explain within 24 hours, showing discourtesy, nasa handbook. Pero itong mga to, senator, congressman, Malacanang, deadma, panay mga walang niya sila. Kaya it has to end. Taong bayan, it has to end. Ngayon, okay makinig sa akin, o di what? Hindi ko kayo pinipilin. Lilipat ako. Maghintay ka another 100 years o 1,000 years. Tsaka may dadating na naman na Enrique, na Macanas, na Metran. Nagkataon, may dumating. Tapos lilipas din niya sila Sas. Sino to? Sila Maharlika. Si Trixie. Sila Panelo. Si DIY KKB. Informative. Once in a blue moon lang maglabasa ng ganito. Nagsasalita ngayon, at saka si Duterte, lilipas lahat yan. Then what? What do you expect of a country na like ours? Pasa lang tayo ng pasa, lipat lang ng lipat. Tapas lang kayo ng tapas ng puno. Sinasabi ko sa inyo, ang solusyon, ang mali is yung puno ng politika natin. Tabasin mo, sasanga ulit, lililiman yung pananim. Akala mo, tabasan mo yung puno kasi may eleksyon tayo every 3 years. Tatagos yung araw para mabuhay yung mga tanim. Tayo yun, taong bayan. Pero over the years, makita mo, ba't badsut pa rin? Tapas ka na ng tapas ng puno, pinapalitan mo. Yung pala, nasa ilalim yung ugat, kahit anong lagay mong fertilizer, sinisip-sip lahat ng sustansya sa lupa. Kaya kahit anong bayad nyo ng taxes, kahit anong ngiwi ninyo, kahit anong dasal ninyo, walang mangyayari. Kasi kahit nag-e-eleksyon tayo, yung ugat ng korupsyon, nandoon. Anong solusyon? Putulin mo yung puno, patayin mo yung ugat. Kaya nga death penalty Ngayon, kung hindi nyo gagawin yon, bahala kayo sa Pilipinas ninyong gusto.
Sa akin, matanda na ako eh. No? Good luck sa inyo. Pero, isingit ko nga, Sir Dado, yung ano, kasi yung konting mapapakinabangan sana ng mga nagkakaedad na, kagaya ko, at marami tayo, na yung 100 years old, magkakaroon ng 100,000, di ba? Napakaliit na pera na para ibigay ng gobyerno, di ba? Oo, 100,000 yun, guys. Oh, utang na loob mo, tapos yung 1 million, hindi mapasa-pasa. Bakit hindi mapasa-pasa? Kasi walang pagkukuhanan ng pondo. You know, when you manage the country, no, it has to be na lahat to hope. Parang just like in defending a thesis o kaya a dissertation, no? You have to defend it na in such a way na lahat ng moving parts, lahat ng gear, lahat ng ano, nagtutugma yan na parang sa relo, di ba? Lahat ng gear na in perfect unison. So it's not just changing one component, which is the president. No, not just changing the Senate and Congress in every 3-year na election. No, not even changing your captain, barangay captain, your mayor, your governor. No, it is supposed to be, hanapin mo na muna kung nasaan yung bara, kung nasaan yung, paano nasira yung relo, paano nasira. Hanapin mo na muna, o kuya, yung makina, bakit kumatok? May tornilyo doon sa loob, may nakalas doon. Hanapin mo. Tsaka mo ngayon i-overhaul. Overhaul. Pwede yung top overhaul lang. Bibigay din. Yung ginagawa natin Balik tayo ban-aid solution Kaya nga identify the problem. Now, sinabi ko na sa inyo kung anong problema. Yung iba, sinasabi, meron pang ganitong problema, meron pang ganon. Sinasabi ko, simptomas lang yun ang problema. Ang talagang problema natin is corruption at yung attitude. At isa pang malalim na problema, yung pagsasawalang bahala ng Pilipino na sinabi na nga ni Jose Rizal yun dun sa kanyang Noli Me Tangere na nagpapawalang bahala ang mga Pilipino. Kaya nasakop tayo ng ganong katagal na Kastila. Tatanga-tanga tayo At yung iba, palimping pa. Nagpaka-Kastila pa, nagpabuntis pa, yung mga ganun ba. So, ganun din ang mangyayari sa atin. So, yung mag-change over kayo ng leadership, tas pababayaan nyo, and then you will expect so much, masyadong antas ng demand ninyo, o ganyan, maya-maya nagrarally na kayo, gusto nyo palitan, na naman, wala Kaya dapat ang style dyan, identify the problem, and then let's do it as a country, as a people, whole of nation approach. Kuwela yung whole of nation approach Yung 50 years na CPP, NP, NDF, natalo. O konti na lang sila ngayon. Whole of nation approach, NTF, LCAP. Why not an NTF against corruption? National Task Force, tayong lahat. Tayo. Kahit sino may experience ka ng corruption, tawag mo. Diba? We'll make that available. Gawin lang natin. Make that available. The moment na ikaw lumabas ang pangalan mo, Luke Sullivan, nangungurakot, pasok ka na doon sa Kentucky. Pasok ka na. And then, ano ka na doon? Confined to quarters ka na. Mas imbestigahan ka na. Titignan yung veracity ng report. Merong, pagka nakita na, hindi mo pwedeng lagyan yon kasi may punishment nga ng death penalty. Kaya ikaw, magpaluto magpabayad. Hindi pwede, patay din yon. Yung investigator, patay din. Kahit sino yon, patay din yon. Kasi meron ding counter para doon. It's like an intelligence operation, Now, somebody checks the other somebody na may counter check and balance para like gusto nyo ng gaguhan, mas gago yung yung wrath of the Filipino people. Katino-tino na nga tayo putra gito. Ang sa akin, krimen yung kapwa Pilipino, binabastos ang kapwa Pilipino, yung pinagsasamantalahan. Ilagay na natin sa ayos, magmahalan tayo as a people. Ibuhatin natin yung sarili natin as a people. Yung ayuda, tanggalin na nga yung ayuda. Sabi ko na ba yun? Tanggalin yung ayuda. Ako, binanggit ko na rin, para pangit yung ayuda. Kailangan mo lang yung ayuda. Kung merong pera na lalabas sa Pilipinas para hindi siya ayuda, ang gagawin natin, band ang ayuda, it's unless
yung pera may limit is more of parang tulong sa mga sakuna, no? Pero yung para sa walang ginagawa, ayudahan mo, hindi, mali. Yun. Ginagawa natin tama. Tama. Ang gagawin natin, ban yung ayuda, and then ang mangyayari is yung pera will be project-based, no? Project-based, no? Results-based, at saka economy-based. Such that yung pera, kunyari, 1 billion, 2 billion, nilabas mo, nakapokus sa isang project o nakapokus sa isang activity na magkatrabaho yung tao, magkaroon ng livelihood. Livelihood-based yung tao. Yun, Para, tama. and then yung pinakamahalaga doon, yung ayuda is directed with the intent of, it's production-based yung pera. Hindi natin pera yun pera ng taong bayan. Putragis kung pamigay ninyo tarantado kayo sa Senado, Congress. Kung pamigay ninyo, kala nyo kayo mayaman Tapos uutang kayo, mga gago kayo Di ba? I would have rather na yung pera na yon ginamit na lang natin sa defense industry natin, self-reliance, nagkaroon ng factory, nagkaroon ng trabaho yung tao. Daming ginagawa yung tamad yung tao. Di magtrabaho sila, kumita sila, naging productive sila. Dapat ang utak natin, 115 million Filipinos, kung kalahati niyan mga bata o meron kang mga 60 million Filipinos, thereabout 60 million Filipinos, they should be productive, 60 million Filipinos. If each one will produce 1,000 pesos in terms of production, kay food yan, manufacturing, whatever, 60 million times 1,000, ilan yun? 60 billion yun. Amat na kamo, kita yun ng bansa natin sa economy. Babalik din naman yun na sweldo. Nagkakastusin naman yung economy. Iikot yung pera. Di ba? So, yung kagaguhan natin, ayuda-ayuda. Para kasi yung ayuda na yan sila, para iboto sila. Yun. Para yung ma-maintain nila yung status nila sa society. Kaya nga mali. Dapat production-based. Kasi pera ng taong bayan. Yung balikan ko, yung after 20 years, 40 years old ka, may balik sa'yo. 1 million. After 40 years ulit, at 60 years old, meron ka nang nararamdaman may mga sakit-sakit ka, another 2 million. Kasi ano yun yung mga binibigay mong tax, whatever, bumabalik. Yes. So ikaw, hindi ka manghinayang kung ganun yung mindset natin at kung ganun yung objektiba natin. Makukompute naman niya kung ilang milyon Outright, sabihin ko sa iyo, may 12 million na recipient 12 million na katao, recipient at the age of 40. Yun. Mapapag-aralan yung structure ng ating population. So alam mo, at age 40 o year 20 years from now, ito ang kailangan mo, ama. Kunyari, 10 million times 2 million. Yun. Yun yung kailangan mo. Okay? So, 20 trillion, for example, kung tama yung math, no? 2 million times 10 million. Million, 2 million. 100 million, billion. Tama. 20 trillion. 20 trillion, for example, ang kailangan mo. Dahil yun yung, in 20 years, yun yung i-raise mo. Correct? Kung kaya mo, okay. Kung di mo kaya, daanin mo sa subsidy. Kasi isa doon sa declaration na naman na gusto kong mangyari, na ayusin na natin, the state will own electricity, water, internet, yung ganun ba? Kung gusto nyo magkaroon ng competition, okay lang. Pero sa amin, yung state, pag-aari na natin yung kuryente. Pag-aari na state. Ipamanage natin sa mga magaling na manager. No? Pero bakit isang kumpanya lang na mayaman, na oligarch, ang magmamay-ari niyan? Na kung singilin tayo, hinayupak Tapos akala mong nalulugi, yung pala, bilyon ang kinikita ng mga... So, bilhin na lang natin, buy it back. At due diligence, magkano yan? Teka muna, ba't noong 1986, binaliksin nyo yan, walang bayad? Sa gobyerno na nga yan Sa gobyerno na nga yan. Palikan natin. Yung mga gago kayo, ibalik nyo sa amin yan, lock, stock, and barrel, kumita na kayo dyan, mag-due diligence tayo. Pag-usapan natin. Walang lagay-lagay. Kasi pagka naglagay kayo, patay kayo sa akin. Patayin namin kayo. Ganun ba? Wala nang lagay-lagay. Wala nang kita-kita. Doon tayo, Pilipinas, abante. Pero kung ganyan na we own the
electricity, for example, and then it's managed well, no, hopefully, and then we convert to solar, we convert to whatever, to nuclear, etc. The thing is, we own it. Filipino people owns it. Now, here comes the good part. Okay. Pinondohan natin. Pinondohan din natin, taong bayan ng pondo, hiniram lang. And guys, so gusto ko lamang pong ipaliwanag briefly yung sinasabi ni Sir Dado na 1986. 1986 talagang atin yun. Atin yung Meralco. Kasi yan, nagkaroon ng utang ang mga Lopez sa isang bangko na hindi na nabayaran. So, anong nangyari? Kinuha nitong si Marcos Sr., si Ferdinand Edralin Marcos Sr. So, kinuha ng ating dating Pangulo, yung Meralco, naging atin na, naging sa gobyerno na, pag-aari na ng gobyerno ang Meralco nung araw, nung panahon niya, ng ating dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Doon po, nakuha niya yan. Then, dumaan ang panahon, nagkaroon nga ng People Power Revolution, EDSA, 1986, tapos bigla-bigla, nabalik sa mga Lopez yung Meralco. So, imagine that, hindi natin alam kung nagbayad, pero parang binalik yung Meralco sa mga Lopez. Yun po ang history na nalalaman natin na hindi yung di umano kasi yun ang tunay na nangyari noong 1986. Binigay ng Cory government yung Meralco back to Lopez's. So, yun. So, ngayon, yun nga sinasabi ni Sir Dado, nabalik, wala na sa gobyerno ang Meralco, ito nangyayari sa atin ngayon, di ba? Sinasabi, nalulugi sila, tapos yun. At maraming subdivide yun eh. Kasi ang Meralco ang naniningil sa atin. Tapos sila ay bumibili ng kuryente sa mga, yung sabihin natin yung Napoco, Russell Power Corporation, yung mga iba't ibang source ng energy. So, ang Meralco, yun lang ang naniningil para tayo singilin doon sa mga kuryenteng ating ginagamit sa pang-araw-araw. So, yun, nasingit lang po ako. Kasi talaga nung 1986 below, atin yan. Atin yung Meralco na yan. Sa gobyerno yan. Kami nga, bigyan ko lang kayo ng konting idea. Noon po kami, nagbabayad kami ng bill namin at nakikita ko dun sa Meralco bill ng aking butihing ina. Siyempre, nagbabasa-basa tayo kahit hindi tayo, wala tayong pakialam no kasi bata pa ako noon. Nakikita ko, ang binabayaran namin, 10 piso, 15 pesos. Imagine that. That was elementary ako noon 1979. 1979, 7 years ang lumipas, nabalik sa mga Lopez's. Yun. So, imagine that. Sasabihin natin, talagang DIY KKB, tataas talaga kasi 2024 na eh. Tapos, compare mo sa 1979. Pwede namang i-maintain yun eh, kung talagang, kung talagang maganda lang ang pamamalakad ng bawat gobyernong dumadaan. Di po ba? Yun. Talagang, ewan ko. Naanuhan ko lang po ng konti, nakomentohan ko lang po ng konti yung tungkol sa Meralco. Atin po yan. Nung simula nung nanunungkulan ng Ferdinand Edralin Marcos Sr., siya po yung kumuha dito sa mga Lopez's kasi nga, ulit ko, nagkaroon ng utang na malaki ang mga Lopez's sa isang bangko at kinuha ito ng dating Pangulong McCoy. Yon. So, sige, tuloy na po natin yung nasingit lang po kasi medyo naalala ko lang yung nakaraan patungkol diyan sa Meralco na yan. Tuloy natin. Go ahead, Sir Dan. Ganyan na we own the electricity, for example, and then it's managed well. No, hopefully. And then we convert to solar, we convert to whatever, to nuclear, etc. The thing is, we own it. Filipino people owns it. Now, here comes the good part. Pinondohan din natin, taong bayan ng pondo, hiniram lang natin. And then pwedeng ibalik ng Estado by way of, kunyari, subsidy for the first 500 pesos na gastos mo sa kuryente, sagot na ng Estado. So kung gumagastos ka ng 1,000, ang bayaran mo lang, 500. 500 lang bayaran mo. At yung gandang luwag sa iyo, yung 500 mo, mag-free. Kami ang kuryente namin, maabot kami 2004 sa isang buwan. 2004
2,004 sa buwan. So, kunyari, may subsidy na 500, 1,600 na lang babayaran. Laking luwag yun. Yung 500, pagkain na yun. Pagkain na. Sa mga mahirap, ang laking bagay nun. Tama. 600, o kaya 500 pesos sa kuryente, tipid-tipid kayo, biglang may subsidy 500, wala kang bayaran sa kuryente. So yung 500 na budget mo, bili mo na ng pagkain, masaya ka pa. Di ba? So, ganun we should own yung estado. Hindi yung benta tayo ng benta, pati airport, binibenta natin. We should own everything. Yung mga ganon. We should own meron that. pang pwedeng idagdag. Meron pang pwedeng idagdag na importante doon sa mga sinasabi mo, Sir Dado. Alam mo rin ito, yung medical. Yung pagpapagamot mo, libre na. Yung gamot mo, libre na rin. Hindi ka naman problema. Yung pwede isama rin yun Kasi, pwede mangyari. Kasi, kumbaga, kung sa ibang bansa nga, libre na sila sa doktor. Libre na sila sa medisina. So, kasi nga, ang punto kasi, tingnan mo yung mali we have started on the wrong foot no? Yung mula pa ito after nung Kastila. Yung set ng mga government officials natin, panay mga panay mga kumunoy, no? Nagkaroon tayo ng liwanag kay Duterte ang problema hindi pinalo through Walang at saka continuity. nagkaroon ng COVID kay Duterte, nagkaroon pa ng COVID. He did well. Kaya nga, ang dapat nga sa atin, meron pa tayong academy na sino yung nagdanasa na maging politiko, pumasok ka muna dyan para matuto ka. In terms of utak at saka yung appreciation ng mga case study, kunyari, ito, situation number 1, anong gagawin mo? Situation number 2, anong gagawin mo? Tumas bigla lang ng bilihan, anong gagawin mo? Ganun ba? Anong gagawin mo? Ito yung mga case scenario. Masasagot mo siya, may school solution na based on yung mga nakaraan natin. At the same time, kahit anong pinanggalingan mo, kung ikaw teacher o ikaw political science o lawyer ka, pasok kayo, pantay-pantay kayo doon, kahit 1 taon, 2 taon. Pwede naman short courses, program courses, kung ikaw balak mo lang mag-counselor, mag-mayor, di ba? Pero kung pang presidente ng Pilipinas ang asta mo, o kaya pang senator ng Pilipinas, 1 taon, 2 taon mag-aral ka para matutunan mo. Para kundi kaya pagka senator 1 taon, congressman, pagawa kayo ng batas So para matutunan mo lahat ng batas, para hindi kayo panay grandstanding kayo, panay imbisiga, wala nangyayari in aid of legislation kuno. Wala, ginagastos nila yung pera Kung papansinin mo nga doon, lahat sila pare-parehas pa ng issue ng mga inuman yung termos nila. Hanip Pera ng taong bayan lahat yun. Lahat yun na nakakainis. Nainis ako. Kasi dapat austerity. In a country like ours and yung Pilipino na nag-abroad para lang kumita ng pera at nagpapadala ng pera na siyang sumasalba sa bansa natin. In any economic downturn, yung OFW natin ang kahit sa parte ng mundo, nagda-downturn yung sa ibang parte ng mundo, kunyari Amerika, pero gumagana naman yung Europe at saka yung Asia, nagpapadala ng Middle East, nagpapadala ng pera dito. Buhay ang ating bansa. Dollar remittances. Pero how are they treated? How are they treated? Mga inay, kunwaring kayo ang hero ng Pilipinas, pero how are they treated? Panay lip service ang ginagawa. Wala sa puso. Kasi kung nasa puso yan, you are concerned how their taxes, how their money are being spent. You are concerned na yung mga naiwan dito, protektado ng Estado na hindi magiging biktima ng nakaw at ng droga. Yun Pero panay lip service Mga putragis na mga hindi pa mga politiko. Idagdag ko lang, Sir Dado, stress out ko lang yung sinasabi mo, baka maiwanan Yung sinasabi ni Sir Dado, ganito, kung yung mga doktor nga, kung yung mga nurse, kung yung mga inhinyero, nag-aaral yan para dun sa kurso nila, why not? Yung nga sinasabi ni Sir Dado na, kung gusto mo maging politiko, mag-aral ka muna sa eskwela. Magkakaroon ng institusyon o eskwelahan na para dyan sa mga politiko. At pag nagtapos ka na 1 taon, kung pwede kang maging kongresista o ano pa mang posisyon sa gobyerno,
yun ang ibibigay sa iyo ng eskwelahan kung saan ka po pwedeng idalhin. Tama po ba, Sir Dado? Yes, correct. So, yung eskwelahan na yun ang magdadala sa mga politiko, hindi yung Totoo yan. ka lang, ibigla kang papasok politiko. Artista, biglang pumasok, ano gagawin Yun. sa loob? Kaya nga, Di ba? Palpak eh. Tapos, after a few months, abang-yabang na. Mayayabang na sila. Full of confidence, di ba? Na may ambisyon pang maging presidente at vice president o senate president. Kaya nga, tapos yung mga matitino, yung talagang may nahihiyang tumakbo. Walang pag-asang tumakbo. At isa pa sa deklarasyon, yung COMELEC, ayusin natin. Wala ng politiko o kandidato pala, wala ng kandidato, ang gusto kong mangyari, wala ng kandidato ang gagastos ng pera, sariling pera. Kasi pagka gumastos ka, disqualified ka. Disqualified ka. Wala nang gagastos ng pera para mahalal. COMELEC ang gagastos sa lahat ng taong kumakandidato. COMELEC dapat ang gagawa ng paraan para makilala kayo ng taong bayan. SOCMED, TV interview, whatever. Kunyari, naka-Zoom, nandun lahat kayo, papakilala kayo, isa-isa kayong tanungin. Yung ganun ba? Pero, everybody should have the chance, equal playing field, para pwede kayong magkaroon ng pagkakataon na maging politiko. At kung wala nang gagastos, walang dahilan para bumawi ang tarantado na yan, na gumastos sa kalahating 400 million, 500 million, 200 million, 50 million, depende sa posisyon, bibili sila ng boto. Bakit? Kasi pag nakapwesto, lintik, babawiin nila. Nakaw, lobby money. O isa pa gusto kong baguhin. Kung saan nagmimina, hindi lang dapat ilan porsyento, 2% ang binibigay ito sa putragis na nauhukay na nagkakaroon ng problema ng mine tailings. Baliktad, dapat ang majority ng net income before taxes. So net income na costing. Kung ano man yung profit margin na yon, dapat yung merong kunyari 60% pupunta sa mining company, 40% ang paghahatian ng national at ng local. Yung 30% punta sa local, yung 10% punta sa national. Mas malaki yung sa local. Kinuha yung nagka-problema, doon pupunta, no questions asked, dapat doon pupunta sa kung saan kinuha yun at sila ang makinabang. Kung saan ka nag-extraction ng oil, kunyari sa Palawan, sila ang makinabang, Malampaya, for example, etc. Kung sa Zambales ka nagmina, o kung sa Benguet ka nagmina, okay sa Mindanao, doon sila makinabang. Kung 40% yung magiging spread, 30% punta sa local, 10% punta lang doon sa 40% na yun, 60% para doon sa kumpanya. Whatever will be done, bulk should, yung paghatian dapat na pupunta sa Pilipinas, hindi yung putragis 2%, 2.5%, anak ng tuwayan. Ang nagkakasakit yung mga taga doon. Ang mga, kasi sila mahirap pa rin. Baliktad dapat. Kung yun lang ang resources nila, dapat sila, sila yung makinabang. Tsaka, dapat yung sa tourism natin, directed dun sa probinsyang mahihina para magkaroon naman ng talent yung probinsya na yon. Kaya kunyari, merong pupuntirihan natin ng budget, pasukan natin ng budget yung napakahirap na yon. Bahala na yung kaya-kaya nang gawin nyo ng Federal State of Mindanao o Federal State of Visayas kung sa Samar, Federal State of Luzon kung saan parte dito sa Luzon yung mahirap. Kunyari, sa parting Gonzaga, ang Cagayan, o whatever, o sa Batanes. Gawin nyo, puntirihin ninyo, throw in money there para ma-develop siya, and then i-market na para pumunta doon, para gumana yung economy ng lugar na yon. Ang dami natin pwedeng gawin sa totoo lang. Kung ang puso at yung isip, hindi ko pangurakot, iniisip pagka napwesto, ngayon pa lang, iniisip na yung anak maging presidente. Guys, so yung huling sinabi ni Sir Dado, yung binabanggit niya dito,
Kasi ganito lang kasimple yan eh. Yun. Pagka kumita yung isang bayan, kung 100% yung kinita niya, siyempre, ang kikitain, halimbawa, 100%. Ang mapupunta ngayon sa probinsya, 40%, 30%, 10% lang ibabalik sa gobyerno. Kasi naghirap yun sa bayan nila. Like for example, sa Visayas region, mahirap nating mamamayang Pilipino. Tapos meron silang namina ron. Tapos ang ibibigay lang doon sa bayan na yun, 2.something%. Mali. Kaya naghihirap lalo. Yun yung sinasabi ni Sir Dado. Gaya rin yan dito sa Maynila. Kung todo-todo ang negosyo dito sa Maynila. Dito nila ini-stock yung mga negosyo. Like sa Makati, dyan sa Manila, dyan sa Parañaque, dyan sa Taguig, dyan sa Quezon City. Narin lahat ng business establishment na malalaki at mga pabrika. Bakit hindi ilagay yung mga negosyo niyan ilipat sa mga probinsya? Para sa ganun, magkaroon sila ng kita doon sa probinsya nila. Ganito lang yan guys eh. Bakit tayo nagsisiksikan dito sa Maynila? Kasi yung mga nasa probinsya, walang trabaho. O may trabaho man, ang baba ng sweldo. So ang gagawin ng mga taga-probinsya? Pupunta sa Maynila, na ang Maynila ay parang ang tingin nila ay isang Amerika na ginpala, ginpiko. Yun sinasabi sa mga Ilonggo eh, ginpala, ginpiko. Yung pera nga rito eh, talagang akala nila pinupulot lang, pero hindi, pinaghihirapan dito. Pero mas mataas ang sweldo sa Maynila kumpara doon sa probinsya. Kasi wala nang negosyo doon eh. Kung magkakaroon man lang sana ng negosyo doon sa probinsya, edi maganda sana. Maganda sana. So, talagang ang nangyayari, yung mga taga-probinsya, pupunta rin sa Maynila, kaya nagsisiksikan tayo, kaya nagkaka-traffic dito. Diba? Pasintabi po doon sa mga lumuluwas na Maynila para makipagsapalaran. Ang ini-stress ko lang po dito, yung dapat, ang ginagawa ng gobyerno, magkaroon ng negosyo doon sa probinsya natin, sa iba't ibang probinsya, nang sa ganun, hindi na tayo lilipad dito sa Maynila. At doon magsisimula ngayon yung pag-unlad ng isang probinsya. Like Davao City. Diba? Noon, bundukin niya. Ngayon, dami ng negosyante. Ganun sana ang mangyari. Yung mag-imbita ng mga negosyante doon sa lugar nila. Para sa ganun, hindi naluluwas na Maynila. Yun po ang gusto ko lang maano. So, medyo mahaba na po guys. So, ako po muna stop muna rin sa vlog na to kasi mahaba-haba na po ito. At isusunod na lang natin yung iba pang segment ng ating videos patungkol dito sa interview ko kay Sir Dado. So ito po, segment number 5 na po ito. At marami pa kasi ang haba, 5.5 hours. So hanggang dito lamang po guys at maraming salamat po sa inyong panonood ng aking mumunting video dito sa DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa aking mga viewers at lalo-lalo na sa mga subscriber ko. Salamat po. Maraming salamat po sa kaibuturan ng aking puso. Ako po ay lubos na nagpapasalamat. So, see you on my next vlog, guys. Mamaya meron akong interview kay DIY, kay DIY KKB, no? KKB na TV, no? Tapos noon, pinaunlakan ko dahil sa gusto kong suportahan natin siya, no? Gusto kong suportahan natin siya. Tignan niyo yung channel niya. Tapos noon, I am authorizing him na kunin yung aking mga content ng videos and then explain pa niya, no? Magkakausap naman kami. So that kung sino man yung subscriber dito, subscribe na rin kayo sa kanya, no? Support nyo rin. At tingin ko dito, tunay na Pilipino na he's out na imagine, bumiyahe pa siya para lang makipag-meet sa akin. Kaya nga, that's why I stayed up para I will really meet him sa stasyon.